Tawagin niyo akong Tom. At meron akong ibabahaging kwento sa inyong channel. Itong kwentong ito ay naging karanasan ng tatay ko noong kabataan pa namin. Itago na lang natin siya sa pangalang Roberto. Nangyari itong kwentong ito sa Aklan noong mga nasa kalagitnaan ng 1995. Hindi kasi matandaan ni tata yung eksaktong buwan. Noong mga panahong yon ay hindi pa raw ako nag-iisang taon. Simula nga noong binata pa yung tatay Roberto. Naging hanap buhay na nga niya yung paglalako ng mga balot. May tuturing kong itong hanap buhay niya yung siyang tumulong sa aming pamilya. Lalo na nga noong ipinanganak raw ako. Maging siya ay hindi nga rin nakalain na hanggang sa mga panahong ito, ang paglalako pa rin ng balot yung siyang tutulong sa amin sa pang-araw-araw na mga gastusin. Noong mga unang taon daw ng relasyon ni tatay at nanay, tutol yung mga magulang ni nanay dahil wala raw mararating yung kanilang pagsasama dahil paglalako lang ng balot yung ibubuhay ni tatay kay nanay. Ayon pa nga kay tatay, madalas pa raw siyang paringgan ni lolo na hindi nito mabubuhay si nanay sa kanyang mga balot. Magmula raw noon ipinangako ni tatay na ipapakita niya kina lolo na kaya niyang buhayin yung aming pamilya kahit sa pamamagitan lamang ng paglalako. Yun nga at mula sa bisikletang ginagamit niya sa paglalako, nagkaroon siya ng tricycle at isang segunda manong jeep na nabili rin niya sa kanyang kaibigan. Natuwa naman sina lolo kay tatay magmula noon at naging maayos na nga yung pagtrato nila dito, yung tipong nagkaroon na nga sila ng tiwala. Namangha pa nga raw sila dahil kahit na unti-unti nang umaangat yung kabuhayan ni tatay at nanay ay hindi pa rin ito nakakalimot sa kanyang pinagmulan at lalo pang naging matulungin sa kapwa. Yung kwentong ito ng tatay ko ay nangyari noong minsang makarating daw siya sa liblib na baryo. Papaubos na raw kasi noon yung kanyang mga paninda at naisipan niyang ilako yun sa mga malayong baryo nang sa gayon ay maubos daw ito. Anya pa, sayang din daw yung kikitain niya kung uuwi siyang merong tirang paninda. Ayon nga kasi sa kanya, malas daw yun kapag hindi nauubos yung paninda. Kaya kahit na may babalik lamang yung kanyang puhunan, ay ibinibenta niya nga po sa murang halaga. Mga bandang alas 7 ng gabi nung dumiretso na nga siya sa isang baryo. Kahit kailan daw ay hindi pa nga siya nakakapunta ng gabi sa baryong yon. Dahil napakalayo nga raw nito. Hindi raw siya nakakaramdam ng kung anumang takot noon. Gawa ng hindi naman siya gaanong paniwalain sa mga kakatwang bagay. Lalo na nga sa mga bagat ng aswang at kung ano-ano pang nilalang. Dumiretso nga siya noon nang walang pag-aalinlangan. Pagkapasok pa lang daw niya sa baryong tinutukoy ko sa kwento, sumigaw na rin siya kagad para tawagin yung atensyon ng mga tao. Sa mga unahang parte ng baryong yon ay wala naman daw bumibili sa kanya. Pero noong nakarating ng araw siya sa may sentro ng baryo hanggang sa may dulo nun, ay naubos naman daw yung kanyang paninda. Ganon na lang yung pagpapasalamat nito dahil walang natira sa kanyang mga paninda. Pero dulot nga ng kanyang biyahe, nakaramdam daw siya ng pagkauhaw, kaya't naghanap nga siya ng tindahan kung saan siya pupwedeng makabili ng maiinom. Sakay ng kanyang tricycle ay binaybay nga raw niya yung pabalik ng daan at tumigil daw siya sa may tapat ng tindahan at nasaktong naroroon daw yung isa niyang kakilala na umiinom daw noon ng beer. Dahil kahit papano ay meron naman siyang kakilala sa baryong ito. Kung ano-anong araw yung kanilang napag-usapan noon. At hindi na raw namalaya ni tatay yung oras noon. Kung hindi raw niya napansin na parang naghahanda na yung tindera para magsara, ay hindi pa raw sana siya magpapaalam na mauuna ng umuwi. May motorsiklo naman daw yung kanyang kakilala ngayon kaya hindi na nga ito niyayapa ni tatay. Noong mga panahong yon, nang makita ni tatay na madilim na nga yung kalsada ng kanyang tatahakin ay doon nga siya nakaramdam ng bahagyang takot. Pero pilit daw niyang iwinaksi yun
at minabuti niyang bilisan yung kanyang pagmamaneho ng kanyang tricycle. Hindi na rin daw siya napatitig pa sa salamin dahil baka kung anong araw yung kanyang makita. Noong malapit na siyang makarating sa may kabilang baryo, may nahagip daw yung ilaw ng kanyang tricycle. Muli niyang nilingon yon. At nang makita niya na isang matandang babae yon na naglalakad sa dilim, agad raw niya itong tinawag at inihinto yung kanyang tricycle. Ilang ulit pa raw niya itong tinawag hanggang sa mapatitig nga sa kanya yung matanda. Lalo pang naawa yung tatay ko noon nang makita niya yung itsura ng matanda na parang pagod na pagod. May dala kasi itong lata ng biskwit at parang may kabigatan daw po yon. Tinawag yun ni tatay at sinabihan na makisakay na lamang sa kanya para hindi na nga ito mahirapan pang maglakad. Lumapit naman sa tricycle ni tatay yung matanda at nagwika na sa susunod na baryo na lamang daw siya bababa. Nagpasalamat pa nga ito kay tatay bago tuluyang sumakay ng tricycle. Okay lang din kay tatay dahil dadaanan naman niya yung baryong yon. Hindi na nga noon nakapagsalita pa yung aking ama at muling pinandar yung kanyang tricycle. Nawala na raw noon yung kanyang takot dahil may kasama na nga ito. Noong natanaw na nga ni tatay na papasok na nga sila doon sa baryong sinasabi ng matanda, ay doon nga niya napansin na parang nababalisa daw yung matanda. Panay daw yung paglinga nito sa paligid na parang may kung anong hinahanap. At noong makarating na nga sila sa bahagi ng kabilang baryo at walang mga gaanong kabahayan, doon na nga nagpaalam yung matanda at nagwika na bababa na raw po ito. Hindi naman noon nagdalawang isip yung aking ama na ihinto yung tricycle nito at hayaang makababa yung matanda. Pagkababa nga raw na pagkababa ng matanda, ay agaran daw itong naglakad. Nagulat pa noon si tatay dahil sa sobrang bilis daw nito kung maglakad at nawala agad yon sa tabi ng tricycle. Dahil doon, nakaramdam ng kilabot yung tatay ko. Iniisip pa niyang baka multo yung matanda, kaya't agaran nga raw niyang pinaharurot yung kanyang tricycle para makauwi na rin kaagad. Saktong pagkarating ni tatay sa bayan, doon nga niya napansin na naiwan ng matanda yung lata ng biskwit nito. At doon, naisip ni tatay na hindi multo yung matanda. Anya pa, kung multo daw yon, dapat wala raw yung maiwang bagay ron. Balak sana niyang buksan yon at iwan na lang yon sa bayan, pero naisip niyang baka makikita niya rin naman yung matanda kinabukasan at baka hanapin nga nito sa kanya yung lata nito. Sa kadahilanang yon, minabuti niyang dali na lamang yon pauwi sa aming bahay. Pagkarating niya sa bahay, agad niyang sinabi kay nanay na naiwan ng matanda yung lata na marahil ay biskwit nga yung laman. Naintriga naman daw yung nanay ko sa latang yon at sinubukan daw niya yung buhatin. Pero ganoon na lang daw yung gulat niya dahil hindi raw normal yung bigat nito. Bagay na napansin naman din ni tatay. Nakumbinse naman si tatay noon na baka hindi nga biskwit yung laman nun. Dahil malakas pa nga yung kanilang kutob na baka iba talaga yung laman ng naturang lata. Sinubukan nga ni tatay na buksan yon. At noong medyo nagkaroon na nga ng awang sa pagitan ng lata at ng kanyang takip, biglaan daw na sumambulat yung hindi kaaya-ayang amoy sa paligid. Parang napakalansa daw nun na hindi nila maipaliwanag ng husto ang kakaibang amoy nun. Muling ibinalik ni tatay yung takip ng lata at pareho raw sila ni nanay na nawala ng lakas ng loob para alamin pa kung ano nga bang laman nun. Noong mga ganoong sandali, may kutob ng hindi maganda yung tatay ko. Sinabi niya rin kay nanay na malakas yung kanyang duda na baka aswang yung matandang yon. At sinabi pa raw niya kung ano pa yung kanyang mga ibang napansin sa kanyang naging pasaherong yon noong nakasakay nga ito sa kanyang tricycle. Idinagdag pa nga noon ni tatay yung pagbaba ng matanda sa bahagi ng kalsada na walang kabahayan at ang mabilis daw nitong pagkawala. Namula agad naman yung mata ng aking ina noong marinig nga niya yung kwento ni tatay.
Sinabi niyang kung hindi siya nagkakamali ay baka aswang nga yung matandang naisakay ni tatay. At ang latang kanyang dala ay paniguradong baka lamang loob o karne ng tao. Dahil nga sa sinabing yun ni nanay, naisipan ng tatay ko na tuluyan na ring buksan yung lata nang sa gayon ay makumpirma nga nila kung ano ba talaga yung laman nun. Subalit nung akmang bubuksan na nga sana niya yung lata, biglaan silang binulabog ng magkakasunod na paghuni ng aswang sa paligid. Parang huni raw yun ng tiktik. Pero parang napakahina raw at tila bumubulong lamang malapit sa kanilang dingding. Dahil may kutob na nga sila kung ano nga ba yung laman ng lata at kung ano yung matandang yon, buong tapang na nagwika yung tatay ko. Sinabi nito na kung nais kunin ng umaaligid yung lata, ay ilalagay daw niya yon sa may labas ng kanilang bahay ng mismong sandaling yon. At pagkatapos nga niyang magwika, natahimik daw yung paligid noon. Maniniwala na nga sana silang baka nawala na yon, pero nagising daw ako at nagsimulang umiyak ng umiyak. Dahil doon ay muling nagwika yung aking ama. At sinabing lalabas na nga siya ng bahay at isasauli yung latang yon. Pero wag daw akong gagalawin ng aswang. Dahil isusumbong ni tatay yung patungkol sa matandang nag-iwan ng lata sa kanyang tricycle. Kahit papano ay namukha naman daw niya yon, at kapag ilarawan niya sa ibang mga tao ay baka makilala nga ng iba. Pagkatapos sabihin ni tatay yung mga katagang yon, isinukbit daw niya sa kanyang tagiliran ang kanyang itak. Tsaka nagmadaling lumabas ng bahay, nadala-dala yung lata na merong lamang hindi pa rin nila tukoy. Habang naglalakad noon, pinakiramdaman niya yung paligid. Pero hindi raw niya maramdaman yung presensya ng aswang na malapit sa kanya. Ilang segundo pa siyang nanatili ron at nagpalinga-linga pero wala raw talagang aswang. Ayon pa nga kay tatay, matatawa na raw sana siya sa kanyang sarili. Dahil naniniwala siyang merong aswang na parang malabo naman. Ngunit nang makarinig raw siya ng kaluskos sa madilim na bahagi ng aming bakuran at may naaninag daw siyang mapupulang mga mata na parang nakamasid sa kanya, doon nga ay pinanindigan daw siya ulit ng mga balahibo sa kanyang batok. Ramdam din daw niya na parang nanlaki yung kanyang ulo dahil nga sa pangingilabot. Sa kadahilan ng yon, iniwan na lang niya roon yung lata at patakbo na siyang pumasok ng bahay. Pagkapasok nga ni tatay, ay hindi raw muna nito isinara yung pinto. Tinawag pa raw siya ni nanay na nooy karga-karga ako. At sinabihang sara na nga yun. Pero napailing daw yung tatay ko noon. At nanatili daw siya sa may likuran ng pintong bahagyang nakaawang noon. Pinagmasdan daw niya yung bahagi kung saan nga niya iniwan yung lata. At maging yung parte ng labas ng bahay namin kung saan nga niya nakita ang mapupulang mga mata. Walang ano-ano ay nagulat na lamang yung aking ama nang makita niyang itim na nilalang na lumapit sa latang kanyang iniwan sa labas ng bahay. May liwanag din kasi kahit papano na mula sa buwan. Na noon ay hindi pa nga ganun kaliwanag pero sapat na para makita yung paligid. Sa isang pagkisap ng kanyang mata ay magkahalong mangha at hintakot yung kanyang naramdaman dahil kitang-kita niyang mabalahibong nilalang na iyon. Bigla ang naging isang dambuhalang ibon daw yon. At nalaman kaagad ng aking ama na ibon yon dahil ibinuka nga nito yung kanyang napakalapad na pakpak. Agaran daw na lumipad yung ibon, habang bitbit na raw nito yung lata na may lamang kung anong napakabahong bagay. Narinig na lamang nila yung pagaspas ng pakpak na papalayo sa may tapat ng aming bahay. At pagkatapos daw nun ay mabilis nang isinara ng aking ama yung pinto ng bahay at lumapit kay nanay. Hanggang sa mga oras na iyon, patuloy pa rin daw ako sa pag-iyak. At dahil doon ay si tatay na nga yung humele sa akin at kalauna naman daw, ay tuluyan na rin akong nakatulog ulit. Sinabi niya kay nanay na tama nga yung kanilang hinala na pagmamay-ari ng aswang yung latang yon.
Malakas daw yung kanyang kutob. Na yung mismong matandang yun din yung kumuha nun. Marahil daw ay nagawa nitong sundan yung aking ama dahil alam niya sa kanyang sarili na nakalimutan niya yung daladala niyang lata na merong lamang napakabahong kung ano. Pagmula nun ay hindi na nga naglakas loob pa yung aking ama na pumunta ulit sa naturang baryo kapag madilim na. Naglalako pa naman daw siya hanggang sa mga panahong ito. Kahit ngayon po, naglalako pa rin minsan yung tatay ko kahit hindi na kailangan. Parang libangan na rin po nito. At bago sumapit yung alas 8 ay umuwi na rin po ito. Napaisip noon yung tatay ko na baka hindi siya inatake ng matanda ng gabing yon dahil din sa kabaitang kanyang pinakita. O baka dahil tapos na yung matanda na makahanap ng biktima. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento at maraming salamat po. Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Alex. Nangyari ang kwentong ito sa isang probinsya sa Kabisayaan na mararapatin kung hindi ko napangalanan pa para wala na kung ano pang problema. Nagsimula ang lahat nung nagkayayaan kaming 4 na magbabarkada na pumunta sa isang isla na sakop din ng probinsya namin. Hindi ko na nga lang talaga papangalanan pa ang kahit ano sa mga lugar. At ang tanging gusto ko lamang sabihin ay sakop nga ito ng Kabisayaan. Mahilig kaming magbabarkada noon na mag-camping at umakyat-akyat sa mga bundok. Kaya parang normal lang na Sabado ito para sa amin, lalo at wala nang ang trabaho kapag Sabado at Linggo. Hindi kami magkakatrabaho pero magkaklase kami sa kolehiyo noong nag-aaral pa kami. Kaya talagang hindi nabuwag ang aming pagkakaibigan kahit magkakaiba nga kami ng trabaho. Tawagin natin ang mga barkada ko sa pangalang Daniel, Jose at ang kaisa-isang babae na tawagin nating si Elaine. Siyempre, hindi nila ito mga tunay na pangalan. Ideya ni Daniel na pumunta kami sa islang ito dahil makakapagliwaliw nga raw kami sandali bago pa man sumabak ulit sa trabaho. Balak namin noon na magpalipas doon ng isang gabi. Madalas ay naglalatag lang kami ng mga tent namin sa kung saan medyo okay yung pwesto. Sanay na rin kami na ganon at meron na rin naman kaming mga gamit. Nakapunta na ako ng makailang ulit dito sa islang ito. Pero saglit lang. Dahil bumisita lang ako sa aking mga kamag-anak. May mga kamag-anak kasi ako doon, kaya medyo pamilyar naman ako sa lugar na ito. Pero hindi gaano sa mga tao, lalo at hindi ako magaling sa pakikipagsalamuha sa ibang tao. Tanging mga kamag-anak ko lamang din ang pinupuntahan ko doon. At bihira lamang yon. Sabado ng hapon kami umalis. May mga dala pa kaming pagkain at kung ano-ano. Pagdating namin sa Pantalan, kung saan nga kami nagbabalak na umarkila ng motorboat na pwedeng sakyan. Mabilis lang din kaming nakakuha ng aarkilahin. Isang lalaking mga nasa 40 mahigit yung may-ari nang nakuha naming motorboat. Dahil mabilis itong kausap at sakto lang din yung singil. Tawagin natin siya sa pangalang Manong Jaime. Manong lang rin yung tawag namin sa kanya. Pinasakay niya kami agad sabay tinulak niya at pinaandar ang motorboat. Medyo may kalakihan naman yung bangka. Siguro kayang sagarin yon kahit mga 20 yung pasahero. Medyo mabilis din naman ang takbo nun. Ang sabi ni Manong, 20 minutos lang din daw at makakadaong din kami sa sinabi kong pagdaungan. Malapit yon banda sa may paanan ng bundok na gusto nga naming akyatin. Hindi naman din kalakihan yung islang ito Pero may isang bundok na pwede na rin naman, lalo na nga sa amin na mga baguhan pa lang din. Isa pa, balak lang din naman namin na tumambay sa isang lugar kung saan kami makakapag-usap ng malaya at hindi namin maiisip sandali yung aming mga trabaho. Balak naming magpalipas lang ng gabi sa maitaas ng bundok. Hindi naman din mataas na bundok ito Sakto lang din. Sa katunayan, medyo mababa lang talaga. Pagdaong namin,
Tinanong namin si Manong kung pwede ba na siya na rin yung arkilahin namin pabalik. Nagtanong siya kung anong oras ba kami babalik. At medyo nagulat nga ito sa naging sagot ko. Bukas pa ng umaga, Manong. Sabi ko. Ano? Bukas pa? Dito kayo magpapalipas ng gabi? Sigurado ba kayo? Unang punta nyo yata dito eh. Sabi naman ni Manong. Hindi po, may mga kamag-anak naman po ako dito. Nakailang punta na rin po ako dito. Pero nandun po sa may kabilang side ng isla banda, yung mga kamag-anak ko na ito. Sabi ko naman, sabay-sabi rin sa pangalan ng kamag-anak ko. At nakilala naman yun ni Manong Jaime. Wala naman ba silang nababanggit sa'yo? Tanong pa nito. At nagtaka ako sa kanyang sinabi. At sinabi kong wala naman. At medyo kinilabutan kami sa kanyang naging sagot pagkatapos nun. Alam nyo, hindi pa ganun karami ang nakatira dito. Pero may mga aswang na sa baryong ito. May mga taong lumipat na dito para dito na manirahan. Kaya dumarami na rin talaga sila dito. Yang mga aswang na yan. Sabi pa nga nito sa amin. Seryoso talaga siya nung sabihin niya yon. Kaya yung mga kaibigan ko na tatawa na sana, nanahimik na lang din. Nagulat ako dahil wala namang nasabi ang mga kamag-anak ko tungkol doon. Pero sabi ni Manong Jaime, karamihan daw sa mga matagal na ring nakatira doon ay hindi talaga naniniwala. Kahit may mga nangyari na rin na nagpapatunay na dumarami na raw talaga ang aswang sa kanilang lugar. May iilan na rin daw na natagpo ang patay habang paakyat o pababa doon sa bundok. May isang beses pang araw na may mga kalmot yung natagpo ang bangkay na parang hindi lang mabangis na hayop yung may gawa. Napaisip na ako noon pero nakaplano na kasi yung lahat kaya wala na rin kaming balak o matras pa. Nagdalawang isip ako dahil nga kahit may mga kamag-anak ako sa islang yon, medyo malayo ang kanilang bahay doon sa kung saan kami banda pupunta. Pinayuhan kami ni Manong Jaime noon na wag na lang magpalipas ng gabi doon. Pero kung hindi na raw talaga niya kami makukumbinsi, ay puntahan lang daw namin siya kapag naramdaman namin na meron talagang problema sa lugar. Tinuro niya ang bahay niya at malapit lang yon sa may dalampasigan kung saan nga kami dumaong. Umuo lang kami at nagpaalam na ring umalis. Naglakad kami ng mahigit 10 minuto. Papunta sa may paanan na mismo ng bundok. At nagsimula na kami agad umakyat doon. Gaya lang ng iba naming mga lakad. Medyo sanay na rin kami sa mga ganon. Sa daan paakyat, nanguha pa kami ng ilang prutas na nadaanan namin. Padilim na rin ang marating namin sa tuktok. Dahil natagalan pa nga kami nung nanguha kami ng mga prutas nung nag-uumpisa pa lang kami paakyat. Walang ibang tao doon sa itaas pero may mga bakas rin na merong tumatambay din talaga doon. Dahil marami ring mga kalat at may mga bakas din ng bonfire. Kumain lang kami doon at nagkwentuhan ng mga plano namin sa buhay. Hanggang sa mabanggit nga bigla ni Elaine yung tungkol sa sinabi ng driver ng motorboat, si Manong Jaime. Sa tingin ba ninyo, totoo kaya yon? Tanong niya. At sumagot naman yung ibang mga kasama ko na hindi raw sila naniniwala. Kaya sinabi ko na rin na kalokohan lang yon. Kahit sa loob-loob ko, ay nararamdaman ko naman na parang nagsasabi talaga ng totoo. Si Manong Jaime. At totoong nag-aalala lamang ito sa amin. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin yon, umalingaw-ngaw yung isang malakas at nakakakilabot na alolong mula sa hindi kalayuan. Yun bang tipong kakaiba talaga? Kinilabutan kaming lahat sa tunog. Hanggang ilang sandali pa ay napapansin naming palapit ng palapit yung naririnig naming alolong. Medyo maliwanag naman yung buwan kaya yung apoy na ginawa namin, tinambakan ko agad ng lupa. Dahil sobrang liwanag nga na talagang mahahalata na nandoon nga kami sa itaas.
Nakalatag na kami ng tent noon. Pero masama lang talaga yung kutob ko. Dumagdag pa yon nung merong sinabi si Daniel. May sasabihin pala ako. Naalala ba ninyo nung nagpaiwan ako saglit kanina? May nakita akong matandang lalaki. May bitbit na patay na hayop na hindi ko alam kung manok o kung ano ba. Pero kakaiba yung kilos nun. Nung humarap siya, puno rin ng dugo yung kanyang bunganga at meron din sa may bandang dibdib. Pero agad ding nagmadaling umalis nung makita niyang nakatingin ako sa kanya. Pinandilatan lang ako saglit nun bago tumalikod at umalis. Sabi pa nga ni Daniel. Nagalit kami na hindi niya sinabi agad. Pero ayon sa kanya, baka matakot daw kami lalo kapag sinabi pa niya. At baka guni-guni lang daw kasi niya. Sabi pa nga ni Daniel. Ngayon tatanungin kita. Sabi ko, nakita mo ba talaga? Ganon ba talaga yung nakita mo? Gusto ko lang ng totoong sagot. Tanong ko at tumango na lang si Daniel. Nanahimik kami sandali noon bago ako nagsalita. Baka aswang yun. Sabi ko na lang noon. At dahil nga sa mga biglaang nangyari at nalaman namin, ay parang biglang naging nakakakilabot na ang pananatili namin doon. Lalo na para kay Elaine, na isang haring babae. Sa pag-akyat-akyat namin ng mga bundok o pag-camping sa kung saan-saan ding mga gubat, medyo nasanay na rin kami na may mga kababalaghan din minsan. Pero hindi tungkol sa mga aswang. Doon na kami nagdesisyon na bumaba. Mabilisan kaming nagligpit. Habang ginagawa namin yon, ay nakarinig na naman kami ng alulong at mas malapit na talaga yon. Siguro para sa iba, mababaw na dahilan yon dahil alulong pa lang naman. Pero talagang kinikilabutan kami doon nung mga oras na yon. Agad na nga kaming umalis. Tulad ng sabi ko, hindi naman ganon kataasan ang bundok. Pero natagalan lamang kami sa pag-akyat dahil sa pangunguha ng mga prutas. Mabilis nga kaming bumaba gamit yung flashlight bilang ilaw. Siguro mga 20 minutos lang yon pababa basta't mabilisan. Sa kalagitnaan, napatigil kami nung nakakarinig na kami na merong tumatakbo-takbo sa mga damuhan sa gilid ng dinadaanan namin. At nakakarinig rin kami ng angil na parang merong sumusunod sa amin o nagmamasid sa amin at nag-aabang ng pagkakataong umatake. Patunayan, yung ibang gamit namin ay naiwan na nga namin sa pagmamadali. Pero mukhang wala ring silbi dahil may nakasunod pa rin sa amin. Kung ano man yon, alam ko na agad na hindi lang hayop. Nagmamadali na nga talaga kami. Tumagal lamang ng mga ilang minuto at kahit iniilawan naman namin sa paligid ay wala naman kaming makita. Tanging mga tunog lamang yung naririnig namin na parang meron talagang sumusunod. Hanggang sa madapa nga si Elaine at nasugatan ng kanyang paa. Tumama yon sa malaking bato. Nagdurugo yun pero nung makatayo, sinabi lang nito na magmadali na kami dahil malapit na rin sana kami sa ibaba. At medyo inalalayan lang nga ito ni Jose at ni Daniel. Ngunit pagtutok ko ng ilaw sa daan, merong tumambad sa amin na isang hayop. Malaking malaki at itim na itim. Na hindi ko talaga masabing aso. Sinabi ko lang na hayop dahil nakadapa lang talaga yon. Kinuha ni Daniel yung dala niyang kutsilyo habang dumampot naman ako ng putol na kahoy. Habang si Jose ay inalalayan naman si Elaine. Huwag kang lalapit. Wala kaming ginagawa sa'yo. Sabi ko pa noon habang iniikot-ikutan kami ng hayop na parang tinatansya. Sinusundan ko rin siya ng ilaw na hawak-hawak ko sa kabilang kamay. Habang ginagawa niya iyon, mas lalo kong nasigurado na malabo talagang ordinaryong hayop lang iyon. Isa po yung aswang. Alam kong aswang yon. Palapit siya ng palapit na halos isang dipa na lang ang agwat namin.
Nagsisigawan na kami noon hanggang umabot sa punto na medyo sinusubukan na nga talaga nitong mga atake. Winawas-iwas ko lamang sa kanya yung kahoy. At ganon din si Daniel sa hawak-hawak niyang kutsilyo. Hanggang sa nagulat na lang ako nung buksan ni Jose yung garapon ng gaas na dala namin para mas madali kapag nagluluto. At tinapon niya yon doon sa hayop. Natapon sa katawan nun yung laman ng garapon. Sabay sindi ni Jose sa dala naming solo na dinala nga namin kung sakaling maubusan nga ng baterya ang flashlight. Sige, lumapit ka dito. Tignan ko lang kung hindi ka magliyab. Ngayong balot ka na ng gas. Sabi pa nga ni Jose noon. At nakapagtatakang umatras nga yung hayop na medyo lumayo na mas nagpapatunay na isa nga itong aswang. Alam niya ang pwedeng mangyari sa kanya. Medyo marami pa naman yung laman ng garapon na natapon sa kanya. Ngunit bago pa man siya makalayo ng ilan pang hakbang sa amin, mabilis kong inagaw kay Jose yung solo at binato ko yun doon sa hayop. Kitang-kita naming lahat na nagliyab agad yun. Ganon din yung mismong hayop dahil nga nabalot na rin nun ang kanyang katawan. Doon na kami nagtakbuhan. Alam naming mabilis lang din mamatay yung apoy dahil hindi naman yun gasolina, pero sapat na yun para makatakas kami doon. Habang tumatakbo ay nakita naming parang merong solo na sumasalubong sa amin. Sigaw kami ng sigaw ng tulong at tumambad nga sa amin si Manong Jaime at ang isa pang lalaking nagpakilalang kanyang kapatid. Sila pala yung may dalang solo na sinasalubong kami. Meron din silang mga dalang itak. Nag-alala na pala talaga si Manong Jaime at pupuntahan daw sana niya kami doon sa itaas para sabihin sa amin na sa kanila na lang kami magpalipas ng gabi. Nung sabihin naming tinambangan kami ng aswang, parang hindi na nga sila nagtaka pa. Nagtanong lamang sila kung sa anong anyo. At sinabi naming malaking hayop. Nakita nila yung apoy sa hindi kalayuan at talagang binalikan pa namin. Pero wala na doon yung hayop. Pinatay namin yung natirang apoy at baka kumalat pa. Pagkatapos nun, ay agad na nga kaming umalis. Hindi na namin sinubukan pang hanapin yung hayop na yon. Nung gabing yon mismo, Sir Dan, hinatid kami ni Manong Jaime ng motorboat pabalik. Hindi na nga talaga ito nag-aksaya pa ng oras. Talagang hindi namin makakalimutang karanasan yon. At tumigil na rin kami sa pagpunta-punta kung saan saang lugar. Matagal naming tinago ito. Huling balita ko kay Manong Jaime, marami na rin daw mga pinaghihinalaang mga aswang na nag-alisa na nga sa lugar dahil unti-unti na ring nabunyag ang kanilang mga pagkatao. Pero nung pumunta kami doon, naranasan pa nga talaga namin mismo. Salamat po sa lahat ng mga nakinig. At dito ko na ito tatapusin. Nangyari ang kwentong ito taong 1994 sa probinsya ng Occidental, Mindoro. Bago ako magsimula, gusto ko lamang linawin na wala akong intensyong ipahiya o siraan ang sino man sa kwentong ito. Tawagin niyo pala akong Nonoy. Ikukwento ko lamang kung ano yung pagkakaalala ko sa mga naganap. Kaya wag niyo sanang husgahan ang sino man sa kwentong ito. Ganito nagsimula yung kwento. Tao po, Lola Patring. Taga barangay po. Pinapatawag po kayo dahil sa isang reklamo. Sigaw ng isang lalaki sa labas ng bahay namin. Yung sinasabi niyang Lola Patring dito ay yung lola ko mismo. Nanay ng nanay ko na noon ay nasa bahay namin nakatira. Napabangon ako sa kinahihigaan ko. Lalo nung marinig ko na meron daw nagrereklamo kay Lola. Wala naman kasi akong maalala na merong nagawa ng masama si Lola Patring.
Nagkataon pa na ako lang mag-isa yung nasa bahay ng mga oras na iyon. Dahil umalis lahat ang mga kasama ko sa bahay. Pati na rin nga si Lola. Binuksan ko agad yung pinto at nagtanong ako. Ano ba yun, kuya? Ano bang nagawa ng lola ko? Wala siya dito eh. Tanong ko pa noon. Isa nga sa mga barangay tanod, yung lalaki sa labas. Pasensya na iho ha. Hindi ko rin alam eh. Pero pagdating ng lola mo, pakisabi na lang ah. Si Aling Dahlia kamo yung nagpapatawag dahil meron daw reklamo sa kanya. Kapag dumating na siya, sabihan mo lang siyang pumunta sa barangay at mabilis lang din naman ipatawag yung nagrereklamo sa kanya. Yan lang iho, mauna na ako. Sabi naman ng tanod. Tumango lang ako noon at wala talaga akong ideya kung bakit naman ipapatawag ni Aling Dahlia yung lola ko. Siguro nakipagchismisa na naman kung saan si lola. At baka si Aling Dahlia ang naging laman ng kanilang usapan. Tapos baka nakarating sa kanya kaya gusto niyang ireklamo yung lola ko. Sa isip ko pa nga noon. Lalo at yun lang talaga ang maisip kong pwedeng kasalanan na magawa ni lola dahil sa pagkamarites nga nito noong araw. Bandang tanghali, dumating na rin yung mga magulang ko at nagulat sila kung ano bang dahilan. Hindi rin talaga nila alam. Ilang sandali pa pagkatapos nun ay dumating na nga rin sa wakas yung lola ko. Sinabi namin sa kanya agad na pinapatawag siya doon sa barangay hall. Napaisip sandali si lola na medyo nagtaka rin. At nung tanungin nga namin ito kung ano ba ang kanyang nagawa, ay napailing na lamang ito at wala naman daw siyang maisip na kasalanang kanyang nagawa. Minabuti niyang puntahan na lang talaga para magkaalaman na lang. At ilang sandali pa ay umalis na nga si lola at pumunta doon sa barangay hall. Mga mahigit 1 oras din siguro ang inantay namin bago nakabalik si lola. Nung una ayaw pa nitong magsalita kung ano ba talaga ang inireklamo sa kanya, pero maya-maya pa ay sinabi rin ito. Ayon kay lola, pinatawag daw siya ni Aling Dahlia dahil nirereklamo daw siya nito na inaaswang daw ni lola ang kanyang ipinagbubuntis. Buntis kasi ito ng mga panahong iyon. Nagulat kaming lahat noon at talagang galit na galit yung nanay ko. Pupuntahan daw niya si Aling Dahlia at kokomprontahin dahil nababaliw na yata daw ito sa kanyang mga pinagsasabi. Kapag ganong nagagalit yung nanay ko, ay hindi talaga ito mapipigilan kahit pa ni tatay. Kaya ang nangyari, umalis talaga yung nanay ko at wala rin akong nagawa kundi sundan na lang ito. Pagdating doon kila Aling Dahlia, medyo naging mahinahon naman yung nanay ko. Tinanong niya mismo kung ano ba talaga ang basehan nito. Kung paano nga niya nasabi yung tungkol kay lola. Pinapasok naman kami sa bahay ni Aling Dahlia at sinagot naman ito ng mahinahon. Yung nanay ko na tawagin na lang din natin sa pangalang Marlene. Ang sabi ni Aling Dahlia, alam mo Marlene, yang nanay mo ilang pagkakataon ko nang nakita pagsilip ko sa bintana na umaali-aligi dito ng gabi. At hindi lang basta gabi, kundi alanganin talagang oras. Alam ba ninyong lumalabas siya ng bahay ng mga 11:00 ng gabi? At sa tuwing nakikita ko siya, talagang humihilab yung tiyan ko. May isang pagkakataon pa na tanghaling tapat, nandyan rin siya sa labas ng bahay namin. Nung nilabas ko naman at tinanong kung bakit ito nandoon, ay wala naman itong masagot. Pagpapaliwanag pa nga ni Aling Dahlia noon. Pero ayon sa kanya, ay inayos na raw nila sa barangay ang kanyang reklamo. Basta't wag lang daw lumapit pa si lola doon banda sa kanilang bahay para wala daw silang problema. Nakita ko talaga yung kalituhan sa mata ng nanay ko pagkatapos magpaliwanag ni Aling Dahlia. Nahalatang naguluhan na nga yung nanay ko. Dahil kung tutuusin, medyo may rason talaga si Aling Dahlia kung ganon nga yung ginagawa ng lola ko. Ang problema nga lang, wala talaga kaming kaalam-alam. Pagkatapos po nun, umalis na kami at pag-uwi ng bahay,
Tinanong namin si Lola at hindi daw talaga totoo ang pinagsasabi ni Aling Dahlia na pumupunta siya doon ng gabi. Medyo tumataas yung boses ni Lola sa tuwing napag-uusapan yon. Kaya umiwas na lang din kaming paulit-ulit pang pag-usapan. Basta't wag na lang siyang magawi pa doon sa bahay ni Aling Dahlia para walang problema. Ngunit hindi pa yata lumipas ang ilang linggo at umuwi yung nanay ko at kinausap nito ako sa labas ng bahay para hindi daw marinig ni Lola. Ang sabi niya, nagkita daw sila ni Aling Dahlia sa may palengke at meron na naman daw itong mga sinabi. Napatanong ako agad dahil akala ko ay nag-away sila, pero talagang mahinahon daw kasi si Aling Dahlia. At hindi rin daw ito nagsasalita ng patapos, kaya naging maayos naman ang kanilang usapan. Ayon kay nanay, nagpa-albularyo daw pala si Aling Dahlia at sinabi daw sa kanya ng albularyo. At nilarawan pa kung sino yung nangangaswang at si Lola daw talaga. Tugmang-tugma daw talaga kay Lola. Ayon pa raw kay Aling Dahlia, pusa na kulay itim din daw yung nakita niyang umaali-aligid sa bahay nila ng mga nakaraang araw. At nung isang gabi daw, lumabas daw yung kanyang asawa at hinabol niya yung pusa. At doon daw sa bahay namin pumunta yung pusang yon. Kwento pa nga ni nanay na sinabi ni Aling Dahlia. Bantay-bantayan lang daw namin si Lola. At baka totoo daw pala lahat para mapatunayan na nga rin daw niya ang kanyang mga sinasabi. Dagdag pa raw ni Aling Dahlia. Siyempre, nasaktan pa rin yung nanay ko sa mga sinabi ni Aling Dahlia. Nanay niya yung pinaparatangang aswang eh. Pero ayon kay nanay, para makasiguro daw kami, ay talagang magbantay na lang daw kami. Napag-usapan na nga namin yung gagawin noon at pati yung tatay ko ay sinabihan rin namin. May sariling kwarto si Lola na may pinto talagang maayos. Yung kinagandahan lang ay merong susi yung tatay ko sa lahat ng mga pinto sa bahay namin, kasama na yung kwarto ni Lola. Hindi kami natulog agad at pinapakiramdaman lang din namin. Pero 11:00 na ng gabi at wala namang lumalabas sa kwarto ni Lola. Pumasok na ako sa kwarto ng mga magulang ko noon at sinabi ko nga na mukhang hindi naman lumabas si Lola ng kwarto. Ngunit hindi na nga talaga natahimik yung nanay ko at kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Lola. Nakailang katok rin siya noon pero wala namang sumasagot. Tinatawag niya si Lola noon na imposibleng hindi ito magising kahit tulog pa. Pero wala. Wala rin sa kubeta o kahit saan dahil tinignan na rin namin. Doon na nga kumuha yung tatay ko ng susi at binuksan yung pinto ng kwarto ni Lola. Hindi ko alam noon pero kinakabahan na talaga ako. Pagbukas ng pinto ng kwarto ay nagulat kaming lahat. Wala doon si Lola. Pero ang malaking tanong sa amin, bakit wala naman kaming napansing lumabas ng kanyang kwarto? Kahit yung bintana ay meron ding grills na malabo naman siyang makalabas. Ang tanging naroon lang sa higaan niya ay ang suot niyang duster ng gabing yon. Nakatupi yun ng maayos at iniwan niya sa ibabaw ng kanyang kama na parang hinubad lang talaga niya at iniwan lang doon. Pasensya na, pero mukhang aswang talaga yung nanay mo, sabi noon ni tatay kay nanay. Medyo nag-aalangan pa si nanay nung marinig niya yon. Hindi ako naniniwala. Hindi totoo yan. Baka lumabas lang, hanapin na lang natin, sabi pa nga ng nanay ko. Sa bintana. Sa bintanang ito siya dumaan dahil kasya yung pusa dito, sabi bigla ng tatay ko kay nanay. Na sa totoo lang, naisip ko na rin dahil may kakayahan talagang magpalit ng anyo ang mga aswang. Posible talagang mangyari yon. Hindi namin alam ang gagawin noon hanggang meron ngang ideyang sinabi si tatay.
Magantay lang tayo dito. Patayin lang natin ang mga ilaw. At dito rin sa kwartong ito tayo magantay. Kapag may pumasok na pusa, malamang siya na nga yun. Sabi pa nga ng tatay ko. Lumipas siguro ang mga 2 pang oras. Talagang tiniis namin at nagantay kami. Si nanay medyo nag-aalala kasi nga baka nag-aantay kami sa wala. At lumabas talaga si lola at lumayas na at baka kung mapano. Napapraning na si nanay noon. Nung biglang may narinig kaming tumatakbo sa labas na parang kung anong hayop. Tapos may biglang tumalon sa bintana. Pero dahil nga sa kapraningan ng nanay ko at sa ingay nito, ay natigilan lamang yung pusa sa may bintana. Hindi ko makakalimutan yung mga mata nun na talagang mapupula. Ikaw ba yan, ay? Ikaw ba yan? Alam na rin namin eh. Sabi ng nanay ko noon na talagang parang naniniwala na rin siya na aswang nga si lola. Doon na tumalon pabalik sa labas yung pusa. Kumuha na kami ng mga ilaw noon at naglabasan rin para habulin yon. Pero paglabas po namin, Sir Dan, talagang ikinagulat ko yung sunod kong nakita. Doon sa likod ng bahay, sa labas mismo ng bintana ng kwarto ni lola, naroon si lola at walang saplot at umiiyak. Kumpirmado. Aswang talaga yung lola ko. At malamang yung pusang yon, siya na nga yun. Naayon din kay Aling Dahlia ay lagi raw umaali-aligid sa kanila. Nilapitan siya ng nanay ko noon. Hindi pa man nakapagsalita yung nanay ko ay umamin na nga si lola. Na totoo raw at wala na rin naman siyang ligtas. Alam na rin talaga namin. Umiiyak si lola noon kay nanay. Kinuha ko yung damit niya at binigay kay nanay. Mabuti na lang at doon sa lupang nabili ng tatay ko kung saan nga kami nagpatayo ng bahay ay wala kaming katabi. Hingi lang ng hingi ng tawad si lola at matagal na raw niyang tinatago. May mga buwan lang din daw talaga na umaatake talaga ang pagkauhaw niya sa laman. Kinikilabutan ako ng malala noon na hindi ko talaga rin matanggap. Pero yun yung totoo at galing din mismo sa bibig ng lola ko. Ang sabi ni lola, uuwi na lang daw siya kay tita doon sa Mindanao. At kinabukasan ayun nga yung kanyang ginawa. Hindi siya pinigilan ng nanay ko. Pero yung masaklap po doon, Sir Dan, hindi yata umabot ng 1 taon at nabalitaan naming bumibigay na yung katawan ni lola. Nalaman na rin ni tita syempre dahil sinabi rin ni lola sa kanya. Tinitiis raw nito ang uhaw at talagang pinipigilan niyang mangbiktima, pero yung kapalit ay bumigay din yung kanyang katawan. Sa tulong ng albularyo, naging matiwasay naman daw yung paglisa ni lola at umuwi pa nga kami sa Mindanao para sa halibing nito. Si Aling Dahlia naman, kinausap ng nanay ko noon na sana wag nang lumabas pa yung tungkol sa lola ko. Humingi rin ng tawad si nanay noon. Ako naman ay nagpaalam din sa nanay ko bago ko ito ibinahagi at pumayag naman siya, lalo at itatago naman ang mga totoong pangalan. Mag-ingat tayo palagi dahil hindi natin alam na minsan may mga nililihim palang pagkatao ang mga nakapaligid sa atin. Ito nga yung kwento namin. Sana ay nagustuhan ninyo at maraming salamat sa pagkakataong ito. Paalam. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Mia. Tunay na pangalan ko po yan at taga Bohol po ako. Kung ano man po yung eksaktong lugar sa Bohol, ay hindi ko na rin po babanggitin pa. Lalo at hindi na rin kailangan dahil matagal na panahon na rin naman nang mangyari po ito. Mga 30 anyos na po siguro. Lalo at 50 mahigit na rin po yung edad ko ngayon. Matagal na rin po akong nakikinig sa inyo. Kasama na po roon ang iba pang mga narrator. Nakahiligan ko na rin po pero ngayon lang po ako nagkalakas loob na magpadala rin po ng sarili kong karanasan.
Noong araw, hindi pa po abot ng linya ng kuryente yung sityo po namin noon. Nasa may dulo po kasi yon. Kaya kalahati po noon ng baryo may kuryente na, pero yung amin wala pa. Lalo at nasa may papuntang bundok po kami at kakaunti lang din yung mga pamamahay doon. Kaya medyo matagal rin bago kami nagkakuryente. Bagong asawa lang ako noon. Sa kababaryo ko rin na tawagin po natin sa pangalang Noel. Mabait ito at masipag. Kaya kahit bata pa ako noon, nahulog ang aking loob sa kanya. Mas matanda ito sa akin ng mga 7 taon. Pero hindi ko ito nakitang problema sa pagmamahala namin. Nakaapak naman po ako ng kolehiyo pero hindi ako nakapagtapos. Dahil tumigil noon yung tita ko sa pagpapaaral sa akin nung malugi ito sa kanilang negosyo sa bayan. Walang-wala naman kami kaya hindi na ako nakapagpatuloy hanggang sa mag-asawa na nga po kami ni Noel. Yung bahay po nila Noel yung nasa may dulo ng baryo na hindi pa abot ng kuryente. At dahil nga po nag-asawa na kami, doon muna kami nakitira sa bahay ng nanay niya. Naitago naman natin sa pangalang Nanay Maria. Hindi naman po kasi niya maiwan si Nanay Maria. Lalo at 2 na lang din sila na magkasama sa buhay. Solong anak po si Noel. At matagal na rin pong yumao ang kanyang ama. Hindi naman yun naging problema sa akin. Lalo at bago kami kinasal ni Noel, naging malapit naman po ang loob ko sa nanay po nito. Nagdadalang tao na po ako noon kaya nagpakasal po kami. Huwag po sana ninyo akong husgahan dahil nauna nga pong mabuntis bago po yung kasal. Aaminin ko pong naging mapusok po kami noon. Yung trabaho po ng asawa ko ay nag-uuling at nagbibenta rin po ng mga kahoy panggatong. Minsan rumarakit din po ito kapag meron pong nagpapagawa ng bahay. Dahil marunong din po ito sa pagkakarpentero. Tuwing umaga, nakaugalian ko na natulungan si Nanay Maria sa kanyang mga tanim na gulay. Pero nung medyo malaki na rin po yung tiyan ko, hindi ko na rin magawa at minsan sa pagluluto na lang din ako umaalalay. Minsan habang naghihiwa po ako ng kalabasa, naitanong po sa akin ni Nanay Maria kung handa na raw ba talaga akong maging ina. Bagay na agad ko naman pong sanagot ng oo. Ngunit ang sabi po nito, kung sakaling hindi pa raw pala ako handa, baka magawa naman daw niya ng paraan. Hindi po ako nakasagot agad noon, kaya agad rin yung binawi ni Nanay Maria at sinabing, kalimutan mo na ang sinabi ko, iha. Baka kako ayaw niyo pa naman ng anak. Wika pa po nito at nagpatuloy po ito sa kanyang ginagawa. Napaisip ako noon kung ano ba ang kanyang ibig sabihin. Mukhang balak nitong ipalaglag sana ang dinadala ko kung sakaling hindi pa kami handa. Pero ang laki na po ng tiyan ko noon eh. Mga 7 buwan na rin, kaya hindi ko maisip kung saan ba nanggagaling ang mga pinagsasabi noon ni Nanay Maria. Sa isip ko lang po noon, handa na rin talaga kaming mag-asawa na magkaanak. Mahirap ang buhay pero pagtutulungan naming palakihin siya ng maayos. Ganon lang po yung nasa utak ko noon. Kaya pilit kong binaliwala yon. At hindi ko na rin po binanggit pa sa asawa ko. At baka mag-away pa po sila. Ang napansin ko lang po noon, simula po nung sabihin nyo ni Nanay Maria, parang hindi na po ako mapakali, lalo na sa gabi. Kaya minsan po, kulang na po ako sa tulog. Isang hating gabi, habang tulog na nga po yung asawa ko, ako naman ay nag-iisip-isip, kaya hindi pa po ako makatulog. Bigla na lang po akong nakarinig noon ng kaluskos. Sa division po ng kwarto. Magkatabi lang po kasi yung kwarto namin at yung kwarto po ni Nanay Maria. Maya-maya pa po, nakarinig ako ng paulit-ulit na boses na meron pong sinasabing, ang bango, napakabango. Ganon po yung pagkakarinig ko na talagang kinilabutan po ako.
Boses nga po yun ni Nanay Maria. At kahit napakahina lang po nun, naririnig ko po yun lalo at sobrang tahimik doon kapag gabi. Hindi ko alam kung anong sinasabi niyang mabango. Yung hinihigaan ko po kasi sa gilid po mismo ng division. Yung higaan kasi namin ay nakadikit lang din po sa division po ng kwarto. Kaya dingding lang talaga yung pagitan at naririnig ko talaga yon. Lalo at manipis na plywood lang din po yon. Sa mahinahon at mahinang paraan, tinawag ko po noon si Nanay Maria. Nay, ayos lang po ba kayo? Kayo po ba yung nag-iingay? Tanong ko pa po noon. Lalo at paraan ko na rin yon para mawala yung kaba na nararamdaman ko. Sumagot naman po ito na bakit gising pa daw po ako at meron lang daw siyang inaayos. Nung sumagot po ito, naramdaman kong bahagya itong lumayo doon sa dingding. Bago po kasi yon, pakiramdam ko talaga noon ay nakadikit na po yung mukha niya doon mismo sa division. Kaya literal na dingding na lang yung pagitan sa pagkakarinig ko. Nung tumahimik na po, nakatulog rin naman po ako noon. Nagising po ako ng umaga na at pagbangon ko, wala na po roon si Nanay Maria. Maaga raw na umalis, sabi ng asawa ko. Nagmamadali raw na pumunta sa bukid. Nung paalis na rin po yung asawa ko, nagtanong po ako sa kanya noon kung meron ba silang sinulid at karayom. Dahil magtatahi na lang ako ng mga damit na kailangang tahiin. Sinabi lang ng asawa ko noon na tignan ko na lang daw sa mesa sa loob ng kwarto ni Nanay Maria. At agad na rin po itong umalis. Pagkatapos ko nga pong magagahan noon, pumasok ako sa kwarto ni Nanay Maria. Bibihira lang akong pumasok doon. At nung huling pasok ko doon, nung bagong kasal pa kami ni Noel, pumasok po ako doon para maglinis po noon. Nung tinulak ko ng pinto na gawa rin sa plywood, agad pong tumawag ng pansin ko ang mga marka po doon sa dingding. Ang dami pong marka ng kalmot. Pero doon lang po yun lahat banda, sakto sa tapat ng hinihigaan ko doon sa kabilang kwarto. Tulad po ng sabi ko, division na plywood lang po yung pagitan ng kwarto namin. Kung titignan po yon, parang mula po sa mahabang mga kuko. Nahalatang bumao na nga po sa plywood. Yun po siguro yung mga naririnig ko. Siguro ilang pagkakataon na rin po yon. Kaya medyo marami na ang mga kalmot. At sino pa nga ba yung gagawa nun? Kundi si Nanay Maria lang. Kung ano-anong bagay na po noon yung tumatakbo sa utak ko. Pero pagbalik po ni Nanay Maria at ng asawa ko, hindi man lang po ako umimik tungkol doon. Makailang pagkakataon po akong bumelo na sabihin sa asawa ko pero natakot po ako noon. Nung naghahapunan na kami, nagtanong po si Nanay Maria kung pumasok ba ako sa kwarto niya. Hindi ko alam kung paano niya nasabi yon. Samantalang wala naman po akong ginalaw. Hindi rin po ako nagpatuloy sa pagtatahi. Dahil hindi nga po ako mapakali noon sa aking mga nadiskubre. Hindi ko alam kung paano niya yon nasabi. Siguro naamoy po niya o kung ano man, lalo at may ideya na po ako noon na baka aswang nga po yung matanda. Tinanggi ko lang po lahat yon at hindi naman po ito nagtanong pa ulit. Siguro sa pagod ko na rin po sa pag-iisip. Agad nga po akong nakatulog ng gabing yon. Pero bandang hating gabi po noon, nang magising po ako, dahil nakaramdam po ako ng parang mabasa sa may bandang tiyan ko. Pagdilat na pagdilat po ng mata ko, agad pong tumambad sa akin ang isang bagay na hinding-hindi ko talaga malilimutan. Doon po sa itaas po ng division, nakalabas po yung kalahati ng katawan ng isang matanda, habang yung kalahati naman po ay hindi ko makita. Parang nakadungaw po ito. Napulang-pula po yung mga mata at mahaba po yung dila.
Naglalaway po yun ng sobra. Na direkta pong tumutulo sa tiyan ko. Kaya pala nakaramdam ako ng babasa. Yung matanda pong tinutukoy ko ay walang iba kundi si Nanay Maria. Kahit ibang-iba po yung itsura, kilala ko po ito dahil po sa suot po nitong duster. Sa pagkabigla ko po, agad po akong napasigaw noon. Nagumising naman po sa asawa ko. Nung gawin ko po yon, Sir Dan, kitang-kita po talaga namin, pati na nga po ng asawa ko, na parang nawala sa kanyang sarili ang matanda. At tuluyan na po sana itong aakyat doon po sa division, papunta po sa kwarto namin. Kahit nataranta, ay kinuha ko noon ang garapon na meron pong lamang asin, na itinabi ko nga po doon sa higaan namin nung makita ko noong umaga ang mga kalmot sa kwarto ni Nanay Maria. Isinaboy ko po yon sa matanda at hinding-hindi ko makakalimutan na natakot yung matanda at nagmadaling tumalon pabalik doon sa kwarto habang sumisigaw na parang nasasaktan. Saan ka ba naman nakakita ng matandang mahina na ang pangangatawan pero nakakyat pa doon? At ganun yung itsura na talaga namang kikilabutan ka. Sa galit ng asawa ko ay napamura po talaga ito. At direkta po niyang pinuntahan sa kwarto ang kanyang ina. Hindi talaga makapaniwala si Noel noon. Ganyan ka pala, Nay. Nay, apo mo yon. Apo mo yung ipinagbubuntis ng asawa ko. Sigaw po noon ni Noel. At kahit gabing-gabi na po, nagmadali po yung asawa ko. Nailagay po sa bag ang mga damit namin. Dahil agad daw po kaming aalis at makikitulog muna sa kanyang pinsan. Yun nga po yung nangyari noon. Binantaan po noon ni Noel si Nanay Maria na kapag sumunod siya o magbalak man na tambangan kami sa daan, hindi na raw niya kikilalaning ina si Nanay Maria. Nagpalusot lang po kami noon sa pinsan po ni Noel na nag-away lang po kami sa bahay. Hindi pa rin kasi magawang sabihin ni Noel noon ang totoong dahilan sa kanyang pinsan. Kinabukasan po, kinuha na rin po ni Noel ang iba pa naming mga gamit at kumuha na lang po kami noon ng bahay na mauupahan. Talagang pinangatawanan po ng asawa ko na hindi na kami babalik pa doon. Nakakatakot man po yung nangyari pero nakakalungkot rin po. Hindi na kami bumalik pa doon. At nung mamatay po si Nanay Maria, yun lang po yung panahon na bumalik po kami doon. Namatay po ito na mag-isa sa kanyang bahay. Siguro, dinala na rin po nito sa pagkamatay niya ang kanyang pagkaaswang. Siyempre, iyak pa rin po kami ng iyak nang mabalitaan namin. Sa kabila nga po ng lahat ng mga nangyari. Ito po yung kwento namin, Sir Dan. Maraming salamat po sa mga makikinig. Paalam.